Xue Mengqi. Sabihin mo nga, bakit mo ako kinuha bilang personal assistant mo? Siyempre dahil sa iyo, Gunanfong. Aking dating asawa. Bitiwan mo ako. Halika ka! Bitiwan mo ako. Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Tulungan mo ang asawa ko. Asawa ko. Tulungan mo ako. Bukas, makikita ng buong Jingcheng. Gaano kalaswa ang paglalaro mo? Gaano kahayok ang itsura mo? Mr. Gu, huwag kang mag-alala. Ang mga bro ay magpapakasaya ng husto. Tandaan mo, ipadala mo sa akin ang video pagkatapos. At, pagkatapos ng paglalaro. Tandaan mo, linisin nyo ng maigi. Ako at si Gunanfeng ay dating magkasintahang nagmamahalan. Di ko inakala na sa araw bago ang kasal. Si Gunanfeng, sa rason na natalo siya sa laro ng Dare, ibinigay ako sa grupo ng mga lalaki para magpakasaya sila. Miss Bai, kung may sisihan, asawa mong si Gunanfeng ang sisihin mo. Kami, kumuha lang kami ng pera. Trabaho lang. Ihagis mo siya! Bitiwan mo ako! Tingnan niyo ang ginagawang kalaswaan ng anak niyo. Ikaw, tiyak na ikaw ang nagpakana nito. Di ba? Ang anak ko ay kasama mo noong araw na iyon. Sinisiraan ba talaga siya? Ibalik mo sa akin ang anak kong babae! Ibalik mo! Kahit ako ang gumawa, anong magagawa mo? Mamamatay kayong lahat ngayon! Dalhin niyo! Hayop ka! Hayop! Inay! Tatay! Paano kayo nawala? Bakit kayo napakamalas? Hindi ko inaasahan. Dati mukhang malinis na binibini ng pamilyang Bai. Sa likod, ang landi-lindi pala. Ang video nito ng kalokohan kumakalat na sa lahat ng dako. Pinahiya niya ang buong pamilyang Bai. Nanay, tatay, ako ang may kasalanan sa inyo. Ako ang naging dahilan ng inyong kapahamakan. Gagantihan ko po ang ginawa sa inyo. Gunanfeng, ako si Bailey. Bumalik na ako. Lahat ng ginawa mo sa akin, babalik ko sa iyo ng 100 beses. Ako mismo ang maghahatid sa iyo sa impyerno. Pera, syempre, para sa pera. Gusto kong maging mataas na tao. Hindi madali na maging mataas na tao. Halika dito. Basta may isa katuparan. Ano ang gusto mong gawin ko? Gagawin ko kahit ano. Matagal na tayong hindi nagkita. Aking dating asawa. Ang laro ng paghihiganti, nagsimula na. Bilang assistant ko, di pwedeng marami kang suot. Maganda.
Ang galing mo talaga. Walang lalaki makakatanggi sa ganyang tukso mo. Ngayon pa lang, di mo na kaya? Mamaya, magmamakaawa ka. Ang landi mo talaga. Usapang seryoso. Ako naman, gusto kong akitin mo ang lalaking ito. Shaoli, ipapakilala ko sa iyo ang bagong kaibigan. Shaoli, ito si Ting Feng. Si Tito Huo noon ay binigyan ka ng kasunduang pagpapakasal sa'yo, ang magiging asawa mo. Batiin mo. Kamusta? Ako si Ting Feng. Ayaw ko. Shaoli, alam ko, ngayon ako ay isang mahirap na walang-wala. Hindi bagay sa'yo, pero mahal na mahal kita. Maniwala ka sa akin, bibigyan kita ng kaligayahan. Pero may kasunduan na ako sa pagpapakasal. Pwede mong kanselahin yun. Maniwala ka sa akin, mas maasikaso kita kaysa sa kanya. Bibigyan kita ng kaligayahan. Kaya, papayag ka bang pakasalan ako? Halik! 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 Noong panahong iyon, isinuko ko si Huo Tingfeng na may kasunduan sa akin. Sinabi mong bibigyan mo ako ng kaligayahan, ngunit nilabag mo ang iyong pangako. Huo Tingfeng, ang binata ng pamilyang Huo na kumokontrol sa bilyong yaman ng Huo Group. Ang ganitong lalaki ay hindi kulang sa mga babae sa paligid niya. Hindi madaling tuksuhin siya. Tama. Kaya nga hinanap kita. Lahat tungkol sa iyo ay akma sa aking mga kailangan. At kakagaling mo lang mula sa ibang bansa. Walang nakakakilala sa iyo sa buong Jingchay. Kaya, Gumawa tayo ng kasunduan. Ikaw ay magtagumpay sa pag-akyat. Hayaan mong makuha ko ang bidding project ng Huo Group. Bibigyan kita ng 10 milyon bilang kabayaran. sige. Pagkatapos ng lahat, sino ang tatanggihan ng pera? Gunanfeng, sasamantalahin ko ang pagkakataong ito para patuloy na umakyat. At pagkatapos, gantihan ka ng tulad ng ginawa mo. Papagbayarin kita. Utang na dugo, bayaran ng dugo. Mahal, narinig kong nahanap na ang assistant na tugma sa mga kondisyon. Mahal, narinig kong ang assistant na tugma sa mga kondisyon ay nahanap na. Kumusta, Mrs. Gu? Narito ako para mag-apply bilang assistant ni Mr. Gu. Ako si Xue Mengqi. Ang babaeng ito, bakit may pakiramdam akong napakadelikado? Mahal, ito ang personal kong assistant. Ano sa palagay mo? Maganda ang mukha at ugali. Pero sa dalawang yan lang gusto mong akitin si Young Master Huo, hindi sapat. Oh, tama. Palibutan si Young Master Huo ng mga sikat. Kailangan natin gawin siyang parang socialite. Hindi lang kailangan ng magandang resume pati na rin perpektong asal. Mahal, pabayaan muna nating manatili siya rito. Ikaw na ang mag-asikaso sa kanya. Sumama ka sa akin. Sige, Mrs. Gu. Miss Xue, payuhan kitang gawin mo lang ang trabaho mo. Huwag ka nang magkaroon ng mga bawal na pag-iisip. Mrs. Gu, masyado kang nag-aalala. Narito lang ako para sa trabaho. Sa iba, wala akong pakialam. Mas mabuti na. Huwag mong isiping maganda ka lang, pwede ka nang gumawa ng kahit ano. Kung hindi, huwag mong sisihin ako. Mapanganib ang pamilyang Bai, huwag kang makialam. Alam ko. Dito ako lumaki. Paano ko hindi malalaman? Mr. Hua, ito po ang inyong tatay. Ang mga kandidato para sa blind date na pinili para sa inyo. Lahat sila ay dalagang may magandang pamilya. Bakit hindi, sa pagkakataong ito, pumili ng dalawa para makilala? Tanggihan mo lahat. Mr. Hua, Miss Bai ay nawala na ng 3 taon. Gusto mo bang dahil sa kanya, maging single habang buhay? At ang kanyang reputasyon ay... Wala pa akong balak magpakasal ngayon. Maghintay pa tayo. Opo, At
Ayaw ko na marinig mula sa sino man nagsasabi ng masasamang bagay tungkol sa kanya. Kung hindi, ito ay magiging kaaway ko. Si Huo Tingfeng. Opo. Ang pamilyang Huo na ganyan pamilyang marangal at kilalang kilala, lubos na nagbibigay halaga sa etiketa. Bilang isang dalagang sosyal, ang unang hakbang para lapitan si Young Master Huo ay laging maging disente. Kapag umuupo o tumatayo, ang likod ay dapat laging tuwid. Kapag nag-aangat ng baso, ang mga daliri ay dapat mahinahong hawakan ng gilid ng baso, eleganteng ikiling, huwag mag-ingay. Ang peking dalagang sosyal, kahit anuman, ang pangit na paggaya sa tunay na sosyalita, parang walang kwentang pagpapanggap lang. Sa totoo lang, sa kalooban, laging pangit na sisiw, hindi magiging magandang gansa. Halika, subukan mo. Ang tunay na sosyalita, hindi lang panlabas na anyo. Mas mahalaga ang loob, pagkakabihasa at kaalaman. Talagang hindi ka panipaniwala. Bawat kilos at detalye niya, lahat ay sakto. Pagkatao at kagandahang asal, parang likas na sa kanya. Mas mukhang tunay na sosyalita kaysa kay Chen. Mr. Gu, ganun ba? Sabihin mo kung sino ka talaga. Ano pong sinasabi ni Mrs. Gu? Kung hindi mula pagkabata, nabuhay sa mayamang pamilya ng matagal, hindi mabubuo ang ganitong ugali, sabihin mo kung sino ka talaga. Ano ang layunin mo sa pagpunta rito sa aming tahanan? Mr. Gu, nagkamali ba ako? Hindi niyo po ako inanyayahan para tumulong sa pag-akit kay Young Master Hu. Hindi, talagang imposible. Ang gusto mong akitin, baka hindi lang si Young Master Hu. Chen, sumigil ka na! Pabiro lang. Alam mo ba, ang relikyang ibinigay mo sa akin, simbolo ng asawa ng pamilyang Bai, nawawala ng pulseras, bakit hindi nang maaga o huli? Tamang siya'y dumating sa bahay, nawala sa loob ng 2 araw. Sabihin mo ikaw ba ang kumuha? Pakawalan mo ako. Su Chen, anong ginagawa mo? Nanfong, huwag kang magpadala sa babaeng ito. Pumunta siya sa bahay natin. Hindi simpleng layunin niya. Ang taong gusto niyang akitin. Ikaw ito. Anong kalokohan ito? Baka ikaw ang naglagay. Nakalimutan mo. Pakawalan mo siya. Nakaharap ka na sa katotohanan. Ayaw mo pa rin maniwala? Mrs. Gu, hindi ko talaga ninakaw ang pulseras mo. Nagsisinungaling ka. Pinahanap ko na ang kawarto mo. Mrs., hindi sa kwarto ni Miss Menki. Walang pulseras. Kung gayon, nasa katawan niya, halughugin niyo. Sandali. Ikaw mismo ang maghanap. Tiyaking maingat mong halughugin. Bawat bahagi ng katawan. Huwag mong palampasin ang kahit isa. Opo. Bitawan mo ako. Ako na ang gagawa. Nahanap ko na. Mrs. Gu, nasa bulsa ng iyong damit ang pulseras. Nagsisinungaling ka? Malinaw na inilagay ko yon sa kahon ng alahas. Tama na. Pero, Sabi ko tama na. Mag-sorry ka sa kanya. gusto mo humingi ako ng paumanhin sa kanya? Huwag mong kalimutan. Gaano kahalaga sa akin ang proyekto ng pamilyang Huo. At ang bagay na ito ngayon, sa simula pa lang, ay kasalanan mo na. Gunanfong, panaginip lang iyan. Maaari ba akong pumasok? Ang huli na. Ano ang kailangan ni Mr. Gu sa akin? Ako ay narito para sa nangyari kay Qianshan ngayon. Humihingi ng paumanhin sa'yo. Pasok ka. Natatakot ka na baka umalis ako? Hindi ko nagagawin. Huwag kang mag-alala. Iyon ay pagkakataon para makapag-asawa ng mayaman at ang bayad na 10 milyon. Hindi ako ganun kaselosa. Hindi ko ibig sabihin iyon. Pumunta ako dito dahil natatakot ako na maapi ka, mabintang ng walang katwiran. Kaya nga, dumating talaga para aliwin ka. Aliwin mo ako? Gunanfong, sinira mo ako. Kinamkam mo ang lahat ng akin. Pero, buhay akong bumalik. Mula ngayon, gusto kong umibig ka, ngunit hindi makamit. Maging dukha at naghihirap.
Ang taong iibigin mo, makipagtalo sa'yo gabi-gabi. Ang nasa tabi mo, walang suporta magpakailanman. Mr. Gu, paano mo balak aliwin ako? Paano mo gustong aliwin kita? Bakit hindi ngayong gabi? Hayaan mo lang akong repasuhin ito ng maigi. Paano umakyat ng lalaki? Lubos na kasiyahan. Ang kuko mo at ang bagay sa iyong mga binti. Siyempre maganda. Ito'y inihanda ko ng espesyal para sa'yo. Huwag kang magulo. Nasa itaas pa ang mga magulang. Ang pula mong kuko. Talagang napakaganda. Hindi ba sinabi mo na gusto mo? Sadyang binili ko to. Ang galing. Tingnan natin ang oras. Dapat malapit na siyang dumating. Hindi ko alam kung ano iisipin niya kapag nakita ka niya. Itong kahiyahiyang anyo mo. Ano kayang mararamdaman niya? Bakit? Ayaw mo nang maghintay? Ikaw, babaeng malandi? Dinala mo pa ang paglalandi mo sa bahay namin? Lakas ng loob mong lokohin ang asawa ko. Papatayin kita! Hindi ka ba sa beauty salon? Bakit ka nandito? Paano siya nandito? Siyempre, dahil ako ang nagpatawag sa kanya. Oy, mamaya na lang. Pwede bang padalhan mo ako ng gatas sa kwarto ko? Apo, Miss Menki. Ma'am, magmadali po kayong bumalik. Si Mr. Go, siya. Kung hindi pa ako darating, ikaw ba ay kasama nitong babaeng malandi na nagkakantutan na kayo? Tumahimik ka! Pwedeng kumain ng basta-basta, pero hindi pwedeng magsalita ng basta-basta. Mrs. Gu, si Mr. Gu, siya lang ay dumating lang para humingi ng tawad sa akin. Wala namang nangyari sa amin. Ikaw, babaeng malandi. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Anong balak mo? Hindi ba tinahabol mo lang ang asawa ko? Tama na. Nandito ako ngayon. Dahil sa nangyari kanina. Paulit-ulit mong sinisiraan siya. Ngayon para kang asong ulol. Nagwawala ka dito. Huwag kang sobra. Gunan, Fong. Dahil sa isang hamak na babae, sinaktan mo ako. Gunalfa, mukhang ikaw at ang bagong asawa mo. Ang relasyon niyo ay hindi kagaya ng inaasahan kong matibay. Talagang ikinadismaya mo ako. Kalmahan mo. Sa panahong ito, matulog ka sa kwarto ng bisita. Gunan, Fong. Magsisisi ka talaga. Ang babaeng ito, hindi maganda ang balak. Mr. Gu, kasalanan ko lahat. Nagkagulo kayo ni Mrs. dahil sa akin. Baka pwede akong magpaliwanag sa kanya. Hindi na kailangan. Wala naman talagang nangyari sa atin. At saka, ako ang may kasalanan ngayon. Hindi ko naayos. Magpahinga kang mabuti. Oy, ano nangyari kay Mrs. Gu nitong mga araw? Bakit bigla naging ganito katakot? Hindi ko lang. Masama ang mood ni Mrs. Gu nitong mga araw. Kailangan nating mag-ingat sa mga ginagawa. Kayo dalawa. Ngayon, linisin niyo ng mabuti ito. Huwag niyo akong hayaang makakita ng anumang bagay na hindi dapat narito. Kung hindi, magdudusa kayo. Opo. Oo nga, yung hayop na iyon, ano ang ginagawa niya ngayon? Hindi ko alam. Parang pumunta siya sa training para sa mga sosyal. Gusto mo talaga ang mga damit ni Mrs. Gu? Bagay ba sa akin?
Maganda. Pero hindi yan sa'yo. Pero gusto ko lang ang kanyang mga gamit. Ang kanyang mga damit. Ang kanyang mga alahas. Ang kanyang mga hiyas. Ang kanya. Ano? Lalaki? Lalaki. Pwede mo bang kunin ito para sa akin? Babae. Naglalaro ka ng apoy. Isuot mo naman sa akin ang kwintas. Sige. Alam na alam mo talaga ang mga lalaki. Parang itong panahong di naging sayang ang pagsasanay ko sa'yo. Noon pa, kung may kakayahang hawakan ng mga lalaki, di sana napagtaksin mo ako hanggang sa ganito. Di ba? Gunan Feng. Di ba ito ang gusto ni Mr. Gu? Sige, di na kita bibiruin. Bukas, sasali ako sa investment dinner ng pamilyang Huo. Kung masyadong hamak ang suot ko, di ako mapapansin niyang Master Huo. Ang mga damit at alahas na ito ay para sa iyo at maghahanda ako ng bago para sa iyo. Huwag kang mag-alala, hindi ako magpapabigo kay Mr. Gu. Maganda. May nagsabi, ang pinakamahusay na paghihiganti sa isang tao ang panoorin. Siyang walang magawa ang lahat ng kanyang pag-aari na nawawala ng unti-unti habang wala siyang magawa. Ang biguin ng bawat masusing balak niya na parang kandila sa hangin na agad nawawala. At kapag akala niya'y panalo na siya ay matutuklasan, niyang siya'y unti-unting pumapasok sa patibong na inihanda na. Gunan Feng, handa ka na ba? Bakit mo ako inimbita dito? Hindi ba para lang sa ipagyabang mo sa akin ang iyong pagsayaw? Siyempre hindi. Dumating ako para magpasalamat kay Mrs. Gu. Pasalamatan ako? Maganda talaga ang panlasa ni Mrs. Gu. Ang mga damit mo, ang mga alahas mo, ay magaganda. Gusto ko talaga. Dahil si Miss Xuemenki ay napakagusto ng mga bagay na ayaw ko, Eddie, ibigay ko na lahat sa'yo. Eh si Mr. Gu? Anong ibig mong sabihin? Ang tingin ni Mr. Gu sa akin araw-araw, parang gusto niya akong kainin ng buo. Akala ko na si Mrs. Gu araw-araw ay hindi kayang tustusan ang pangangailangan ni Mr. Gu. Hindi ka ba natatakot na sasabihin ko ang mga ito kay Gunan Feng? Kung hindi natatakot si Mrs. Gu na sa puso ni Mr. Gu maiwan ang impresyon na walang katuturan, sige lang. Wala ba talagang nagturo sa'yo na wag galawin ang gamit ng iba? Eh mayroon bang nagturo sa iyo na ang pag-ibig ay dumadaloy? Hindi ka na niya mahal. Akala mo ba nanalo ka na? Bakit hindi? Mas bata ako kaysa sa iyo at mas kaakit-akit, hindi ba? Pero hindi mo naiintindihan. Anong klaseng tao siya? Siguro dahil lang siya sa bago at naglalaro lang sa'yo. Pero sa huli, ako pa rin ang magtatagumpay. Dahil kaya kong tulungan siya. Oh, talaga? Mukhang kailangan kong kilalanin ng mabuti si Mr. Gao. Tignan natin. Sa kasal, ang pagtataksil ay hindi ang pinakanakakatakot. Ang pinakanakakatakot ay ikaw mula simula hanggang katapusan ay minamahal ang isang hayop. Ang iyong lasa sa pagpili ng damit ay kasing sama ng iyong pagpili ng lalaki. Mr. Hu, matagal na kitang naririnig. Ngayong nagkita tayo talagang totoo ang sinasabi nila. May kailangan ka? Mr. Hu, ngayon ay ang business banquet ng pamilyang Hu. Tingnan mo, lahat may kasamang babae.
Wala ka. Kapag nakarating sa iba, nakakahiya. Oo. Paano pwedeng walang kasamang babae si Mr. Huo? Paano kung ako na lang maging kasama ni Mr. Huo? Umalis ka. Tama si Mr. Hu. Ang ganitong babae na karaniwan lang ang hitsura. Paano siya? Mapapansin mo. Ako, may inihanda akong angkop para sa'yo. Ikaw pa rin tulad ng dati nakakadiri ka. Mr. Hu, pwede kang walang babae sa puso mo. Pero, paano ka naman walang babae sa tabi mo? Gusto ko bang i-arrange na magkita kayo? Ano ka ba? Mag-arrange ng mga bagay ko. Ano ito? Nagkasala ba ako sa kanya saan man? Pero ilang beses ko lang siya nakita. Sa labas, mukha siyang malamig at mapagpigil. Sa totoo lang, hindi naman siya naiiba sa karaniwang lalaki. Malibog ngunit tahimik. Mr. Gu. Mr. Huo. Ito si... Siya si Shui Mengqi. Assistant ko siya. Sa hinaharap, baka may mga gawain sa trabaho na kailangan yung pag-usapan. Mr. Huo, kung ngayong gabi kailangan mo ng kasamang babae, sa tingin ko kaya ko ito. Hindi na kailangan. Ayoko. Nang ganitong okasyon. Shaoli, uminom ka ng tubig. Shaoli, pasensya na. Aray, ano nangyari? Aray, bakit ka ganyang kaingat? Ngayon, magkakapeklat ito. Mr. Huo, Itong lugar. Itong peklat. Nagkataon lang. Mr. Huo, kailangan nang umuwi. Oo. Mukhang nabigo ang plano natin. may pagkakataon pa mamaya. Tara na. Miss Xue. Mr. Huo po ang nagutos sa akin na bigyan kayo ng card. Sabi po ng Mr. Huo namin, baka sa susunod ay magkaroon tayo ng pagkakataon na magtulungan. Tinanggap ba niya ang card? Opo, tinanggap. Anong reaksyon? Medyo kalmado. Nung bata ako, inayos ng tatay ko sa akin at sa anak na babae ng pamilyang Bai. At di nagtagal pagkatapos nag-abroad ako para mag-aral. Halos hindi kami nakikita. Baka nagkamali ako ng pagkakilala. Naaalala ko, sa paligid ni Gunan Feng wala namang assistant dati. Opo, Mr. Hu. Noong nangyari ang trahedya sa pamilyang Bai ko, ay patuloy na nagsisiyasat kay Gunan Feng. Narinig ko itong assistant ay bagong galing sa ibang bansa. Ang malamig na aura, sa buong Jingcheng, kakaunti lang ang meron. Pwede bang mahubog? Ganitong babae, hindi dapat. Dapat sa piling ni Gunan Feng, simbuhin mo ang investigasyon. Ang babaeng ito, ano ba talaga ang pinanggalingan niya? Opo. Ikaw kaya? Magaling ang ipinakita mo ngayon. Nasiyahan siya sa'yo. Walang anuman, Mr. Gu. Ito ay trabaho ko lang. Dahil gumastos ka nga ng 10 milyon? Kahit ano pa. Salamat pa rin. Basta makuha natin ang proyektong ito. Hindi kita pababayaan. Oh. Hindi ko alam. Ano ang balak ni Mr. Gu? Paano hindi ako pababayaan? Alam ko. Gusto mo akong akitin dati. Ngayon, ibibigay ko ang pagkakataong ito. Kung ganito lang? Hindi sapat yan. Basta makuha natin ang proyektong ito. Pakakasalan kita agad bilang Mrs. Kuko.
Ang lahat ng akin ibabahagi ko sa iyo. Eh, ang asawa mo? Paano to? Yung asawa ko, mag-iisip ako ng paraan. Gagawin kong tahimik siyang mawala ng kusa. Ang aking mga ari-arian, hindi siya makakakuha kahit piso. Tulad ng ginawa mo sa Kinon? Gunan Feng, napakalupit mo talaga. Kahit sa pagtrato sa'yo, na natutulog sa iisang kama, kasama sa tabi, wala kang awa. Mr. Gu, huwag mong kalimutan ang napagkasunduan natin. Pagsasamahan lang tayo. Huwag kang magpakahulog ng malalim. Kung talagang magpapaligaw ako kay Young Master Huo at magtagumpay sa pag-akyat, kung malaman niya, Ginagamit mo ba si Huo Tingfeng para takutin ako? Hindi ka naman umibig sa kanya, di ba? isang lalaking tulad ni Young Master Huo, kahit sinong babae magkakagusto sa kanya, di ba? Sayang, napakatanga ko noon. Pinabayaan ko ang ganoong lalaki, pero pinili kong maniwala sa'yo. Ngayon, kailangan kong gumamit ng panloloko, umaasa sa kanyang kapangyarihan para maghiganti. Huo Tingfeng, pasensya na. Pero ngayon, babae mo ako. Basta gusto ko. Kaya kitang gawin kahit kailan. Nandito lang. May mga lalaki, akala nila kontrolado nila ang mundo. Mayabang silang akala nila sila ang Diyos. Kaya nilang baguhin ang buhay ng iba. Ang kailangan nating gawin ay hawakan ang kanyang kahinaan. Proyektong Beat. Ako lang ang makakakuha nito para sa iyo. Sabihin mo nga, paano mo gustong gawin? Ipagpatuloy ang pakikipag-ugnayan kay Huo Tingfeng. Gamit ang aking paraan. Dapat magtagumpay ka. Matamis na salita ng babae. Sa tamang panahon. Si Gunan Fong ay isa. Isang taong di kumikilos hanggat walang kita. Gusto siyang pagbayarin, isang paraan lang. Iyon ay gamitin si Huo Tingfeng na hawak ang buhay niya. Parang mali ang lugar mo. Opisina ni Gunan Feng. Wala naman dito. Ikaw ang hinahanap ko. Nalaman na ni Mr. Hu. Gumasto si Gunan Feng ng 10 milyon. Inupahan siya para iligaw ka, para makuha ang proyektong Beat para kay Gunan Feng. Araw-araw may di bababa sa dosena ng babae ang lumalapit sa akin. Sa kanila, maraming sosyalita. Mga modelo, artista. Sa pamamagitan lang ng isang calling card, gusto mo nang umakyat sa kama ko. Anong karapatan mo? Kama ni Young Master Huo. Siyempre mahirap akyatin, FPRT. pero wala akong kinalaman. Pumunta ako para makipag-usap kay Young Master Huo tungkol sa kooperasyon SPO-RT. SPO-RT, naka-operasyon. Sporty. SPO-RT, Magpatuloy ka. Gusto ko. Proyekto ng bidding ng pamilyang Huo. Anong kaya mong ihandog? Anong kaya mong ihandog, Spas? Anong kaya mong ihandog? Makipag-usap sa akin tungkol sa kooperasyon. Ano ang gusto ni Young Master Huo? Basura tulad ni Gunan Feng. Ano ba talagang maganda na nagtulak sa iyong ipagbili ang sarili mo? Tumulong sa kanya ng buong puso. Bailey, nakauwi na ako. Bibigyan kita ng kaligayahan. Natuto ka na ba ng boxing? Hindi. Basta tatanggapin mo lang ang isang suntok ko. Sa'yo na ang bidding project. Kung hindi mo kaya, edi. Laban. Kawili-wili. Kung handa ka na, simula na.
Ganyan talaga si Young Master Huo. Ano? Ayaw niyang pakinggan hanggang matapos magsalita. Kung tumama ng maayos ang suntok na ito, pinakamagaan, babali ang buto ng ilong. Bakit hindi ka umiwas? Hindi maiiwasan. At walang saysay ang umiwas. Palit ng buto ng ilong sa bidding project. Sulit. Pag-iisipan ko muna. Pag naisip ko na, hahanapin kita. Wow, Sige. Digmaan ng Iasteliga ng Asya. yung datos na pinasuri ko sa'yo, ano na yung findings? May clue na. May deliver. Mamaya. Sa opisina, ang Astwar. Bumalik na tayo sa opisina. Kumusta ng proyekto? Mr. Gu, hindi ka ba mapagkakatiwalaan sa paggawa ko? Oh. Aray. Ayos ka lang ba? Okay lang. Naipit lang ang paa. Mr. Gu, pwede mo ba akong samahan? Sige. Honey, pagod ka na siguro sa maghapon? Ako nang bahala kay Miss Shue. Mabuti naman at ganyan ang iniisip mo. Nakakapag-isip ka na rin. Lalaki. Pinakainis sa mga babaeng nerbiyosa. Mabuti. Mabilis kang matuto. Akala mo magaling kang magmanipula ng lalaki? Madaling hulaan ng mga lalaki. Lagi silang walang pakialam sa mga babae. Sa paningin nila, mga babae ay tanga at madaling lokohin, madaling manipulahin. Kaya kailangan mo lang magpanggap na sila ang kumokontrol. Eh ano naman? Dati, pinakasalan niya ang eres ng pamilyang Bai. Tapos, lahat ng miyembro ng pamilyang Bai ay namatay. Ako ang gumastos para makontrol niya ang pamilyang Bai. Kaya hindi mo ako matatalo. Talaga? Pero bakit narinig ko may charity ball bukas? Sabi ni Mr. Gu, dadalhin niya ako para makakita ng mundo. Oh, nangako pa siyang bibigyan ako ng kwintas. Ano sinabi mo? Gunanteng, lumabas ka! Anong kalokohan yan? Ipaliwanag mo ng malinaw. Dati nang napagkasunduan, sa charity auction, bibilhin ang kwintas na yon at ibibigay sa akin. Alam mo ba na si Assistant Shue ay napakahalaga sa akin? Huwag kang magwala dito. Kapag natapos na ang proyektong ito, bibilhan kita ng isang kwintas. Hindi, gusto ko yon. Gago ka ba? Hindi pa ba ako naiirita? Shuemenki, Naimbestigahan ko na. Kakagaling lang mula sa ibang bansa. Inupahan ni Gunan Fong sa halagang 10 milyon para tuksuhin ka upang makuha ang bidding project. walang nakaraang record. Oo. Inalam ko sa buong Jingcheng. Walang nakakakilala sa kanya. Ang ipinagawa akong paghahambing, Ah. Ito ang taas at sukat ni Miss Shue. Katulad ng sa anak ni Bai. Ngunit ang hitsura nila at estilo ng pananamit ay magkaibang magkaiba. sino ka talaga? Oo nga, kung tama ang alala ko. Sa mga susunod na araw, meron bang charity auction na gaganapin? Ah, oo. Narinig kong ang Bai group ni Gunan Feng ay siguradong lalahok. Maghanda. Tayo rin ay pupunta. Opo. Bakit mo ako dinala dito? May isang Christy Diamond necklace na ibibid. Sa tingin ko, bagay sa'yo. Plano kong ibigay sa'yo. Diamanteng kwintas? Tingnan mo. Ang Christie Diamond Necklace na ito, sumisimbolo ng walang hanggang pag-ibig at pangako. Panimulang tawad, 5 milyon. 6 na milyon. 6,500,000. 10 milyon. 10 milyon na ang tawad. Ang yaman naman. Ito si Mr. Gu ng Bai Group. Upang mapangiti ang magandang babae. Talagang handang gumastos. Menki, sa tingin ko, itong kwintas, bagay na bagay sa'yo. Talagang mapagbigay si Mr. Gu. 20 milyon? Paano siya naparito? Mr. Hu, paano kayo naparito? Wala akong ginagawa. Dumaan lang para tumingin. Hindi ko inaasahang natuklasan ko. Isang napakagandang kwintas.
Mr. Huo, ang kwintas na ito. Ito ang inihahanda kong tawaran para ibigay sa isang tao. Baka gusto mong tumingin ng iba. Sakto. Ako rin. Dahil gusto rin ni Mr. Gu ng lubos. Bakit hindi tayo magkompetensya ng patas? Sige. ₱25 milyon. Mr. Huo, ang halaga lang nitong kwintas ay 10 milyon. O kaya, pakiusap, bigyang pala mo ko. 30 milyon. Isang beses. Mayroon pa bang magtataas ng taya? 30 milyon. 2 beses. Mr. Gu, kalimutan na lang natin. Malayo ang halaga nitong kwintas sa presyong ito. Bukod pa riyan, 35 milyon. 70 milyon. 70 milyon. 70 milyon. Ito ang presidente ng Huo Group. Talagang ideal ko siya. Kung pwede lang akong mapangasawa siya, kahit mamatay ako ngayon, papayag ako. Hindi ko alam kung para kanino binibili ni Mr. Huo ang kwintas na ito. Kanino niya ibibigay? Kilala si Mr. Huo sa mataas na pamantayan niya. Hindi ko rin narinig na may gusto siyang babae. Sa tingin niyo, posible kaya binibili ni Mr. Huo ang kwintas na ito para ibigay sa aling babae dito? Mr. Huo, tingnan mo ako. Mr. Huo, gusto kitang pakasalan. Sue Mengki, bibilhin ko ang kwintas na ito. Ang pangarap na ibigay ito sa iyo. Malamang mahirap matupad, pero huwag kang mag-alala. Magbibigay ako ng kapalit sa iyo sa ibang paraan. Mr. Gu, huwag mong isipin ng labis. Sa ganitong okasyon, talagang kanya-kanyang diskarte. 70 milyon. Una, may mas mataas pang taya? Mr. Gu, ayaw mo nang makipagagawan sa akin? Yang Master Huo, nagbibiro ka lang. Ako ang hindi kaya. 70 milyon. Pangalawa, 70 milyon. Pangatlo, sold. Kaya't binabati natin si Mr. Huo. Tagumpay niyang nakuha ang magandang kwintas na ito. Kung gayon, itong kwintas, sa akin na ito, di ba? Siyempre. Miss Chua, sa tingin ko rin, itong kwintas bagay na bagay sa'yo. Ito na lang, bilang regalo sa unang pagkikita. Maraming salamat sa pagmamahal mo, Mr. Huo. Napakamahal nito. Hindi ko maaaring tanggapin. Sumunod ka. Umikot ka. Okay na. Mayaman ka nga. Ano naman? Si Sue Monkey. Talagang akin siya. Mukhang itong kwintas. Talagang bagay kay Miss Shue. Mr. Gu, noong huli, ako at si Miss Shue, masayang nag-usap. Kaya gusto ko siyang bigyan ng regalo sa unang pagkikita. Noong huli, kasama ko lang si Mr. Huo. Usapang trabaho lang. Ito ang trabaho ng isang assistant ni Mr. Gu. Mr. Gu, ang usapan natin noong huli, hindi pa tapos. Hindi ko alam kung payag. Si Mr. Gu ipahiram mo sa akin, si Mrs. Shue ng isang gabi. May sasabihin ako kay Miss Shue. Mag-usap ng maigi. Mr. Gu, hindi ka naman makasiwa, di ba? Nagbibiro ka lang, Mr. Huo. Paano ako hindi papayag? Assistant Shue. Dahil interesado si Mr. Huo sa'yo. Dapat samahan mo si Mr. Huo. Mag-usap kayo ng maigi. Ang ganda. Huh? Ano ang sinasabi ni Mr. Huo? Ang ibig kong sabihin, ang kwintas na ito sa'yo. Talagang maganda. Tinawag ako ni Young Master Huo dito. Ano ba talaga ang gusto mo? Hindi ba ikaw ang humahanap sa akin? Para sa bidding document? Ang bidding document mo? Ganito lang ibinibigay? Maaari kong ibigay ang gusto mo. Para makapag-report ka kay Gu, Nanfeng. Makuha mo ang 10 milyon. Paano? Nagulat ka ba? Hindi si Gu Nanfeng. Kaya ka pinadala para akitin ako. Basta ngayong gabi, maglingkod ka ng maigi sa akin. Ang bagay ibibigay ko sa iyo. Hinihinala kong si Mr. Huo.
Talagang nagkagusto sa akin. Kami lang ay may ilang ulit lang nakikita. Gusto. Hindi ka karapat-dapat. Kaya si Young Master Huo, bakit ka nagalit kay Mr. Gu? Bakit gumastos ng higit 70 milyon para iregalo ng kwintas sa akin? Para lang. Para lang gulating si Gunan Feng. Oh. Kaya si Young Master Huo, ngayong gabi, ay gusto akong maglingkod. Para rin bang gulatin si Mr. Gu? Hindi ito mahalaga. Kailangan mo lang malaman. Maaari kong ibigay ang gusto mo. Huo Ting Feng, ang talagang gusto ko, hindi lang ang bidding document. Sige. Kaya, maraming salamat kay Mr. Gu. Pasok. Nabalik ka na. Kumusta ang usap niyo ni Young Master Huo? Maganda naman ang usapan. Ang bidding project ng pamilyang Huo, nakuha ko na. Madali lang niya. Binigay niya sa'yo ang bidding document. Hindi ba ito ang gusto mo? Mr. Gu, ito ay nagseselos. Hinawakan ka ba niya? Ano ba? Wala lang. Kanina lang, nakita kita imura na itsura. Biglang nawala ang interes ko. Umalis ka. Ituring mo na lang na regalo sa iyo ang bidding document. Gusto ko talagang umakyat. Sayang. Hindi ako gusto ni Young Master Huo. Kung gayon, may bisa pa rin ang dating alok ko. Pwede mong isip-isipin. Alo? Anong alo? Hiwalayan mo ang asawa mo. Tapos, pakasalan mo ako. Dapat mong alam na itong bidding document. Maaaring magdala sa akin. Malaking kita sa pagkakaroon nito. Kaya kong gawin kay Suchen alisin nang walang nakakaalam. Gawin siyang walang makuhang kahit isang sentimo. Ano sa palagay mo? Asikasuhin. Paano aasikasuhin? Siyempre, gawin siyang lubusang mawala sa mundo. Parang dati mo pa akong pinakitunguhan? Gunanfong, talagang ikaw ang dati kong asawa. Sa pagiging malamig at walang puso, hindi mo pa ako binigo. Yung bagay na pinapaimbestigahan ko sa'yo, kumusta na? Hinanap sa buong Jingcheng, pero walang nakakakilala sa kanya. Talagang walang nakakakilala sa kanya. Kaya siya ay maaaring kahit sino. Maging taas, o pangangatawan, o yung peklat. Lahat ay masyadong pagkakataon. Pero hindi ba sinabi niyang master siya ay magaspang kumilos? Kung lahat ng ito ay kanyang pagkukunwari, Ibig niyo bang sabihin? dahil sa loob ng bansa, walang nakakakilala sa kanya. Mag-imbestiga sa ibang bansa. Oo, Malapit na. Malalaman ko kung sino ka talaga. Mr. Gu, alam mo, ako ay isang napakarealistikang babae. Kaya maging babae ko. Lahat ng akin, lahat ay sa'yo. Mr. Gu, bakit hindi mo sinasagot ang tawag ni Mrs.? Ikaw ang aking Mrs. Kung si Mr. Gu talagang gustong makuha ko, ipakita mo ang iyong katapatan. Natatakot ka bang niloloko kita? Matalino ka. Gusto ko ng babaeng matalino. Gusto ko rin ng lalaking matalino. Lalo na ang mga lalaking magaling magsinungaling. Mga lalaki, nagsisinungaling. Lagi kong naririnig, sa pag-ibig ang mas magaling magsinungaling na lalaki. Sa negosyo ay mas matagumpay. Kung gayon, ako'y matagumpay na lalaki. Swal, ang paborito kong lupigin ay ang matagumpay na lalaki. Sumasakit ang binti ko, Mr. Gu. Pwedeng masahe mo? Maligaya akong gawin. Maligaya akong gawin. Mr. Gu, hindi mo pa ipinapakita ang iyong katapatan na. Nakuha ko na ang bidding document na ito. Pagkatapos ng ilang araw, magpapalabas ako ng press conference.
Kapag namuhunan ng mga investor, makikipaghiwalay ako sa kanya. Noon ikaw ay magiging aking opisyal na asawa. Sige. Maghihintay ako ng magandang balita mula kay Mr. Gu. Ano bang ginagawa mo, Mr. Gu? Ano sa palagay mo, Assistant Shue? Ang ganda mo talaga. Matagal na kitang gustong-gusto. Hindi ngayon. Gusto kong pag-ipunan ito hanggang sa ako'y maging tunay na may bahay ng pamilyang Bai. Bago ko ibigay ang sarili ko sa'yo. Pero napakatagal mo na akong tinutukso. Hindi ko na mapigilan. Ano na? Hindi kaya si Assistant Shue ayaw tumanggap ng responsibilidad? Hindi ba't gusto mo ng matalinong babae, Mr. Gu? Ang pagtalo sa matalinong babae. Dapat may hamon talaga. Assistant Shue, marami ka na akong tinanggihan. Sana ito na ang huli. Oh, Shue Mangchi. Si Gunan Feng itong mga nakaraang araw ay palaging nagtatago sa akin. Sabihin mo nga, anong uri ng pampaganang ibinigay mo sa kanya? wala akong kinalaman dito. Kapag nagbago ang puso ng lalaki, kahit 10 kalabaw ay hindi na siya mababalik. Pinabalaan kita. Kung gagambalain mo ang pamilya ko, hindi kita palalampasin. Dapat mong malaman, ang isang babae, kapag wala na siyang lahat, kaya niyang gawin ng kahit ano. Oo. Isang babaeng walang-wala. Talagang kaya niyang gawin ng lahat. Kaya ipinapasauli ko na sa'yo si Mr. Gu. Anong ibig mong sabihin? Si Mrs. Gu ay isang dalagang may pinag-aralan. Ako ay isang maliit na katulong na walang kapangyarihan. Paano ko makakalaban si Mrs. Gu? Mabuti nalaman mo. Sa pagkakuha ng proyekto ng Huo Group malaki, ang naitulong mo. Bukod sa 10 milyon na ipinangako ni Mr. Gu sa'yo, dagdagan ko pa ng isa pang 10 milyon. Pagkatapos ng press conference, kunin mo ang pera at umalis ka na. Sige po, Mrs. Gu. Young Master, nalaman na. Ibigay mo sa akin. Sinundan ko ang iniisip mo at nag-imbestiga. Meron niya, 3 taon na ang nakalipas. Si Miss Shue ay talagang may record ng pagpapaganda. Yun ang taon na nangyari sa kanyang aksidente. Gunanfong. Lahat ito ay may paliwanag na. Siya talaga ang anak na babae ng pamilyang Bai. Bailey. Bukas na ang press conference. Kumusta na ang paghahanda ng mga bagay? Huwag kang mag-alala. Handa na ang lahat. Mahirap ang ginawa mo. Malapit ka nang maging akin. Mrs. Gu, Oo nga. Malapit ka nang mahulog sa impyernong mayroon ako. Mr. Gu, tumating na siyang Master Huo. Gusto niyang makita si Assistant Shue. Opo, umalis ka na. Young Master Hu, bakit siya dumating? Hindi ko rin alam. hindi ko inaasahang nandito ka rin, Mr. Gu. Mr. Hu, nagbibiro ka lamang. Ito ang kumpanya ko. Ang kumpanya mo? Oo. Oh, ayan, ang memorya ko. Mula nang mawala ang heiress ng pamilyang Bai. At ang Mr. Bai at Mrs. niya ay namatay ng hindi inaasahan. Dito ay naging sa iyo. Bilang mabuting manugang. Mr. Hu, anong ibig mong sabihin? Hindi ko maintindihan. Menki, bigyan mo si Mr. Hu ng tsaa. Opo. Wag na. Ako nga'y dumating para kay Assistant Shue lamang. Paano ko maaaring hayaan ang taong pinuntahan ko na magbuhos ng tubig mismo? Mr. Huo, huwag mo tong gawin. Mr. Gu, Ang assistant mo ay napakagaling. Hindi lang magaling sa trabaho. Ang kanyang hitsura ay talagang kaakit-akit. Tama si Mr. Hu. Assistant Shue. Talagang mahusay kong katulong. Hindi lang malakas ang kakayahan. At marunong pa sa pag-iingat.
Pag-iingat? Sa tingin ko, si Mr. Gu ay hindi marunong magpahalaga sa kagandahan. Assistant Shue. Kung hindi, ikaw na lang pumunta sa Huo Group ko. Magkano sweldo ni Mr. Gu sa'yo? Bibigyan kita ng doble. Assistant Shue. Ano sa palagay mo? Mr. Huo, sobra naman ang papuri ninyo. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Noon, pinili mo si Gunan Feng. Kailangan kong pahintulutan ka. Ngayon, hindi na kita pakakawalan. Mr. Huo, pag-usapan na lang natin ang seryosong usapin. Ikaw ay dumating ngayon para sa proyektong pamumuhunan. Nagkakamali si Mr. Gu. Ako ngayon, talagang dumating para kay Assistant Shue. Noong nakaraan sa opisina, may ilang bagay pang hindi na tinapos ng malinaw. Ngayon, may mga bagong pagunlad. Kaya gusto kong pag-usapan muli. Di ba, Assistant Shue? Mr. Huo, Assistant Shue personal assistant ko siya. Di ba? Ganito ka. Mr. Gu, huwag mong kalimutan. Binigay ko sa iyo ang proyekto mo. Maaari kong bawiin ito. Dahil sinabi ni Mr. Huo, Assistant Shue, kailangan mong samahan si Mr. Huo. Pag-usapan ng maigi. Oh. Mr. Huo, dito po. Oh. Si Mr. Gu para umakyat. Kahit personal assistant niya, maaaring talikuran. Hindi ko alam kung pati asawa niya, gagawin din ba niya? Bigla akong dinalaw ni Mr. Huo ngayon. Ano ba talagang gusto mong sabihin? Shue Mengqi, kakatapos lang bumalik mula sa ibang bansa. Ni Gunan Feng, inupahan sa halagang 10 milyon upang tuksuhin ako para makuha ang proyektong pagbibiding. Blanco ang kanyang nakaraan. Tama ang sinabi ko, di ba? Kailan mo nalaman? Alam ko na simula pa lang. Bakit mo pa? Ibinigay mo sa akin ang bidding? Dahil para kang kakilala ko dati. Kakilala dati? Siguro kasintahan ni Mr. Gu, di ba? Itigil mo yung pagpapanggap mong mapangakit. Siniyasat kita. Ikaw dito sa bansa, walang bakas. Parang bigla ka lang lumitaw. Dahil nakatira ako sa ibang bansa dati. Kakabalik ko lang. Oh, isang taong laging nasa ibang bansa. Pagbalik, nakita agad si Gunan Feng. Gusto kumita. Hindi si Gunan Feng ang pinakamagandang pagpipilian. Bigla akong napagtanto. Ang imahinasyon mo, Mr. Huo, sayang hindi ka nagsusulat ng nobela. Kaya sinundan ko ang bakas mo, pinapunta ko ang tao para mag-imbestiga sa ibang bansa. Ano ang nakita? Walang ganong tao. Hindi ka talaga nakatira sa ibang bansa. Ano? Ang kilalang young master ng pamilyang Huo, bigla ka na lang nag-aalala sa akin. Baka talagang gusto mo ako, young master Huo. Kaya, ikaw si Bailey. Di ba? Sino si Bailey? Hindi ko kilala. Ang hitsura ay pwedeng plastic na operasyon, pero hindi nagsisinungaling ang taas at hugis ng katawan. At ang peklat na yun sa katawan mo. At parehong-pareho sa kay Bailey. Napakaraming tao sa mundo. Laging may mga magkakatulad. Hindi katakataka. Ano nga ba talaga ang nangyari nun? Bakit ka naging ganito ngayon? Si Gunan Feng ang gumawa niyan, tama ba? Bakit hindi ka lumapit sa akin? Patay na, si Bailey. Ako ngayon, si Shue Mengqi, na nabubuhay para sa paghihiganti. Sabihin mo sa akin, ano nga ba talaga ang nangyari nun? Ganyan talaga. Sinaktan niya ako at kinuha niya ang lahat sa akin. Si Gunan Feng, hayop ka. Ngayon, ano na? Ano ang plano mong gawin? Nag-hire siya ng tao para saktan ko. Pinaghihinalaan ko ang pagkamatay ng aking mga magulang ay kanyang dinisenyo. Imposibleng hindi siya nag-iwan ng mga bakas. Kapag nakahanap ako ng ebidensya, tiyak na papagbabayarin ko siya. Napakaingat ni Gunan Feng. Nangangamba ako na kahit may ebidensya, mahihirapan din tayong hanapin ito. Kaya, kailangang maghintay hanggang siya mismo ang magulo. Saka lang siya magpapakita ng mga pagkakamali. Halimbawa? Kunwari, yung kumpanyang inagaw niya sa pamilya namin, biglang magkakaproblema. Lahat ng pag-aari niya mawawala sa kanya. Kaya, sadyang pumunta ka rito para tulungan siyang makuha ang bidding project. Maingat si Mr. Gu. Hindi basta-basta gagastos ng pera. Pero kung matagumpay siyang makukuha ang project na to, Malaki ang kita sa project ko, pero malaki rin ang puhunan. Gusto niyang solo ang project, kaya malaki ang kakulangan sa pondo. tama. Kaya naglunsad siya ng investment launch event
para humanap ng investors. Pero sa event na to, mawawalan siya ng dangal at kayamanan. Sa palagay mo, kung itutuloy niya ang project, ano ang gagawin niya? Isasangla ang kumpanya para makakuha ng pondo. Kapag nasangla na ang kumpanya, tapos nabigo ang project, siya ay mawawalan ng lahat. Pero napakasimple nitong bitag. Maniniwala ba siya? Oo. Dahil likas na mapaghinala siya. Siya lang ang naniniwala sa nakikita niyang katotohanan. Kaya, gagawa ako ng katotohanan para sa kanya. Kahit sino pa ang maingat, may kahinaan din. At ang kanyang kahinaan ay ang kasakiman niya. Gunanfong, akala mo ang pagkuha sa proyektong ito ay magpapasulong ka pa. Pero ang dulo nito ay impyernong naghihintay sa'yo. Babala ko sa'yo. Pagkatapos ng press conference na ito, alis ka na. Hindi kita pagdadamutan ng pera. Huwag mag-alala, Mrs. Go. Mga bisita, maligayang pagdating sa press conference para sa investment. Walang kailangang sabihin pa si Mr. Gu. Narinig na ng lahat. Nakuha mo ang Sahua Group na bidding project. Diretso na sa punto. Oo nga, ang proyektong ito matagal nang hinintay. Sige, ako, hindi na ako magdaldal pa. Isang salita lang ang sasabihin ko. Basta't handa kayo mag-invest, sa loob ng isang taon, garantiyado ko nakikita tayo ng 10 beses. 10 beses. Ang laki ng tubo. Sapat na para magsugal. Oh, sa tingin ko pwedeng subukan. Dapat alam mo, ang bid na ito ay magdudulot sa akin ng napakalaking kita. 0428. Kapag mayroon Yan ang ito, Furay. kaya kong gawin kay Suchan nang walang nakakaalam, alisin siya, upang hindi siya makakuha ng kahit isang kusing. Ano sa palagay mo? Alisin? Paano alisin? Siyempre, gagawin siyang mawala sa mundo. Sino ang gumagawa nito? Patayin ang sound system! Patayin! Hindi ko inaasahan na si Mr. Gu ay mukhang isang mabuting tao. Ngunit sa likod, napakasama pala. Oh, ang pakikipagtulungan sa ganoong tao, mapagkakatiwalaan ba? Mr. Gu, ang ating pakikipagtulungan. Tapusin na natin ito. Ayoko na makisama sa isang potensyal na mamamatay tao. Ikaw, pala, Hindi. Maling akala ito. Siguradong may nagtaksil sa akin. Gunanfong. Ikaw pala, ganito ang ginagawa mo sa akin. Ano ba ang tingin mo sa akin? Siyan, makinig ka muna sa akin. May taong nagtaksil sa akin. Hindi ko gagawin niya. Nitong mga taon, kung hindi dahil sa akin, buong pusong tumulong sa'yo, narating mo ito, gusto mo pa akong patayin. Huwag mong kalimutan. Ang mga kasuklam-suklam mong ginawa, sino ang naglinis ng kalat mo? Mrs. Gu, wala akong ganitong balak. Maniwala ka sa akin. May taong naglagay sa akin. Tama na, ayokong makinig sa dahilan mo. Tiyan. Ano ang gagawin mo? Ano ang nangyari? Bakit ang usapan natin ay na-record? Hindi ko alam. Hindi ako. Noon, sa lugar, kami lang 2 tao lang. Hindi mo ginawa? Ako ba mismo ang gumawa? Huwag mo siyang hawakan ng marumi mong kamay. Ikaw na naman. Ikaw ang nag-traitor sa akin, di ba? Hindi ka karapat dapat. Sige na. Tayo na. Hindi ko inaasahan. Nauna mong na-record. Ngayon, si Gunanfong sa Jingcheng, ang reputasyon sa negosyo ay lubos ng nasira. Hindi pa sapat. Malayo pa siya sa wakas. Para lubusang mawala ng pag-iisip, dapat muna natin kunin ang lahat ng kanya lahat. Pero ngayon, natatakot ako na wala siyang lakas ng loob na ituloy ang proyektong ito. Hindi. Gagawin niya. Dahil ang basurang ito sa buto ay tunay na sugal nito. Babalik ka pa sa kanya? Pero ngayon, nagsisimula na siya magduda sa'yo. Oo. Hindi na siya makapagtiwala sa akin. Pero, ang pinakakailangan niya ngayon, ako lang ang makakapagbigay. Wala siyang pagpipilian. Mr. Gu, ito ang lagay ng pera natin ngayon kung ipagpatuloy natin ang magdagdag ng pondo sa proyekto. Ang cash flow ng kumpanya ay magiging siksikan. Alam ko yan. Pero ito lang ang paraan. Kailangan natin magsugal. Pero Mr. Gu, kung mabigo ang proyekto, ang kumpanya ay haharap sa panganib ng bangkarote. Bukod pa, Ano pa? at ang skandalo niyo ni Mrs. Gu pagkatapos may lantad.
Wala nang gustong mamuhunan sa atin. Huwag mo nang pakialaman to. Mag-iisip ako ng paraan para sa dagdag na pondo. Nitong mga taon, ako'y naglulustay na ubos na ang lahat ng pera ng kumpanya. Ngayon, kasama si Suchien, ang babaeng tanga na yon, ganap kaming naghiwalay. Ang proyektong ito na ang huling pagkakataon ko. Pero, Walang pero. Maghanda ka na. Gusto kong mas maraming pondo na pumapasok sa proyekto. Sige na, alis na. Pag-isipan mo ulit! Pakiusap! Isipin mo pa! Isipin mo ulit ha! Ginoong sige na. Alis na! Ginoong Leo! Tingnan mo ang proyekto namin! Ginoong Leo! Gunanfeng, nagsimula na siyang mag-prepare ng pondo. Mukhang talagang handa siyang magsugal lahat. Tama. Nabulag siya ng malalaking tubo. Nawala ng ulira. Ganap niyang binabaliwala ang mga panganib. Ito mismo ang gusto naming resulta. Sayang lang. Ngayon, wala nang kahit anong kumpanya. Magbibigay sa kanya ng tulong pinansyal. Kaya kung ako ngayon, magdadala ng pag-asa sa kanya. Kahit hindi niya ako magtiwala, kailangan niyang tanggapin lang ako. Dahil ito na ang kanyang huling pag-asa. Miss Xue, Malinis ang background mo. Walang problema sa investigasyon. Ibibigay ko ang contact details mo kay Gunanfeng. Kung sakaling igagawad niya ang buong grupo sa'yo, sabihin mong oo sa kanya. walang approval ng kumpanya. Siyempre, gusto kong magpanggap ka bilang mortgage company. Tanggapin mo ang collateral niya. Pagkatapos ng lahat, bibigyan kita ng 5 milyon na bayad. Walang problema, di ba? Walang problema. Pero pagkatapos, paano ang pondo? Walang pera. Hindi siya maloloko. Gumawa ka ng peking account. Mr. Xue, alam mo, ang paggawa ng peking account ay hindi mura. Hindi problema ang pera. Gusto kong gawin mo ito ng napakabilis. Agad. Miss Xue, huwag kang mag-alala. Basta may pondo. Ang data ng account ay dadaan sa 12-12 ng bansa. Tiyak na walang makakalam kahit kaunting problema. Gunanfeng, palagi mong iniisip na mahihina ang mga babae. Pero sa pananaw ko, ikaw ang isang madaling talunin. Mr. Go, huminto na ang pag-usad ng proyekto. Kailangan pa namin ng mas maraming pondo. Ginawa ko na ang lahat. Pero limitado ang pautang sa bangko. Kailangang humanap ng ibang pinagkukunan ng pondo. Baka dapat sumuko na tayo. Ang proyektong ito ay parang butas na walang lalim. Hahatak lang tayo ng mas malalim sa kawalan. Sumuko? Ang pagbitiw ngayon ay lubos na pagkatalo. Mawawalan ako ng lahat. Paano ako makakapagbitiw? Lumabas ka muna. Oh, Nangahas ka pang dumating dito. bakit hindi? Ngayon, sino ang makakatulong kay Mr. Gu na malutas ang agarang pangangailangan? Ako lang. Ang aking kasalukuyang kagipitan. Tisa nyo. Hindi ba't dahil sa'yo? Kung gayon, nagkakamali ka talaga sa akin, Mr. Gu. Isang taong kasing talino ni Mr. Gu, sino ang nakakaalam kung pagkatapos akong gamitin. Tapos, itinaboy mo ako. Kaya nga ginawa mo nagpalabas ng recording sa publiko. Para galit na galit si Suchien sa akin. Kung hindi ko ginawa ito, Mr. Gu, paano ka naman tunay na magmalasakit sa akin? Mrs. Gu, ngunit isa lang. Talagang matalino kang babae. Pero ngayon, kung ako'y mabibigo, talagang hindi kita papatawarin. Kaya mas mabuti kung matulungan mo ako. Siyempre naman. Alam kong nag-aalala ka tungkol sa iyong pondo. At ako makakatulong sa iyong makahanap ng pondo. Maaari mo ba akong tulungang ayusin ang pondo? Paano magpahiram sa akin ng loan shark? Siyempre hindi. Kilala ko ang ilang lehitimong financial institutions. Sila ay may sapat na pondo makakatulong sa suportahan ng iyong proyekto. Subali, Mr. Gu, walang libre sa mundo. Nais kong magbigay ka ng ilang. Makabuluhang kapalit. Ano gusto mong kumita? Oh, gusto ko ang buy group mo. Kalahati ng shares. Ang laki ng hiningi mo. Siyempre, bilang kapalit, maaari kitang tulungan. Maghanap ng sapat na pondo. Tulungan ang project mo may sulong ng matagumpay.
Alam mo naman, basta maging babae ko, lahat ng akin ay iyo. Bakit pa kailangan gawin ito? Mr. Gu, mahina akong babae. Kailangan kong magkaroon ng proteksyon. Ikaw at si Mrs. Gu, kahit gaano pa kayo mag-away, mag-asawa pa rin kayo. Sabi mo, tama ba? Sige. Kung gayon, ang sinasabi mo lehitimong kumpanya sa pananalapi. Ano? Kilala ko ang isa senior manager ng Long Yao Group. Maaari niyang ibigay sa iyo ang suporta sa pondo na kailangan mo. Long Yao Group. Ang kumpanyang iyon sa pagpapautang na may collateral. Wala ring saysay kung magsasalita pa ako. Baka pwede akong mag-schedule ng oras. Magkita kayo. Mag-usap ng mabuti. Oo. Sige. Umalis ka na. Mr. Go, tungkol sa problema sa pondo, maaari kaming magbigay lahat ng suporta. Ngunit bilang kapalit, kailangan namin ang garantiya. Siyempre. Maaari kong ilagay ang aking kumpanya, bahagi ng ari-arian bilang sangla. Hindi. Ang kakulangan sa pondo mo ay napakalaki. Kailangan mong ilagay ang buong kumpanya bilang sangla. Ang buong kumpanya. Tama, ang buong kumpanya. Pero paano ko narinig? Sa kalagayan ngayon ng aking kumpanya at ang mga iskandalo noong nakaraan, walang anumang institusyon handang tanggapin ang proyektong napakamataas ang pangalan. Dahil handa akong gamitin ang aking pangalan para sa garantiya mo. Dagdag pa sa ilang paraan ng operasyon. Ang negosyong ito, ang mataas na pamunuan ng kumpanya, siyempre, ay handa ring lumagda. Garantiyahan mo ako. Dahil kay Miss Xue Mengqi, Pag-iisipan ko muna ito. Sige, tapusin na natin ngayon. Siya si Sister Hong. Headhunter sa negosyo. Maraming koneksyon. Sikat sa Jingcheng. Walang hindi niya alam. Gu Nanfeng. Tiyak na nagdududa. Hindi nakakagulat. Likas na mapaghinala si Gu Nanfeng. Kunin ang lahat ng ari-arian ng kumpanya. Ipangutang ang mga iyan. Tiyak na patuloy na susubukan. Anyayahan siyang pumunta. Malamang gustong tanungin siya. Sa loob ng Long Yao Group kamakailan, kung may ginawa silang mataas na panganib na pagpapautang, anong gagawin mo? Pero paano niya malalaman? Ang katotohanan alam niya. Sigurado bang totoo? Sister Hong, ngayon, inanyayahan kita. Gusto kitang tanungin. Alam mo ba ang anumang bagay? Long Yao Group. Alam ko. Kilalang kilala ako ng kanilang pamunuan. Bakit? Maaari mo bang tulungan mong mag-imbestiga? Kamakailan sa kanilang kumpanya, mayroon bang inilunsad na mataas na panganib na mortgage trust project? Bayad sa konsultasyon. 1,000,000. Walang problema. Hoy, gusto kong tanungin ka. Sa loob ng inyong grupo kamakailan, nagkaroon ba ng isang mataas na panganib na mortgage trust project? Wala. Sige, alam ko na. Narinig mo na? Ang kanilang grupo ay walang balak kamakailan maglunsad ng malaking proyekto. Kaya nga, ang executive ng Long Yao Group na ito, lahat ng sinabi ay kasinungalingan. Lahat ng ito ay galing kay Xue Mengqi. Itinakdang bitag para sa akin. Tandaan, ipadala ang pera sa account ko. Aalis na muna ako. Hoy, Sister Hong ba? Kakatanong ko lang. Sa harapan, sa loob ng grupo. Talagang walang inilunsad. Anumang balak para sa malaking proyekto. Pero may isang senior manager. Ginamit ang koneksyon para kumbinsihin ang mga boss. Naghahanda para mag-umpisa ng isa. Isang mataas ang panganib na proyekto. Ang lupon ay buong boto na pumayag. Sige, naiintindihan ko. Narinig mo na lahat. Salamat sa ira. Anong oras na ito? Nakatawa ka pa rin? Huwag kang magmadali. Kahit magpadala si Gu Nanfeng ng tao, magtanong tungkol sa loob ng Long Yao Group. Ang katotohanang makukuha niya. At yun lang ang gusto kong malaman niya. Halos oras na. 3. Hoy. Naipag-isip ko ng maayos. Maaari mo ba akong tulungan?
at ang manager ng Longyao Group. Magayos ulit ng isang pagpupulong. Mr. Gu, noong huli, bigla ka nalang umalis. Siya'y galit na galit. Sa tingin niya, wala kang sinseridad. Ngayon, iniisip na niya. Kung itatapon niya ito, sa mataas na panganib na plano. Ay, wag. Wag naman sana. Noon pa man, ang grupo ay biglang may problema. Kaya nagmamadali akong umalis. Ganito na lang. Tulungan mo akong iset siya para sa pulong. Gusto kong humingi ng paumanhin sa kanya. Sige, susubukan ko. Kung maayos ang appointment, sasabihin ko sa'yo. Ano ba talaga ang nangyari? Sobrang mapaghinala si Mr. Gu. Sinabi ko na dati, tanging ang nakikitang katotohanan lang ang pinaniniwalaan niya. Kung ganon, gagawa ako ng katotohanan para sa kanya. Kaya, binayaran mo ang mga matataas sa Longyao Group? Pinasabi mo sa kanila na magsinungaling? Hindi. Marami ang matataas sa Longyao Group. Sino ang nakakaalam kung kanino tatawag si Sister Hong? Ang tawag na iyon, hindi talaga para sa mga matataas sa Longyao Group. Lahat sila ay mga artista na inupahan ko lang. Ang tunay kong binayaran ay si Sister Hong. Ang tunay kong binayaran ay si Sister Hong. Sister Hong, matagal na tayong hindi nagkita. Ikaw si Bailey? Buhay ka pa? Bakit ka nagbago? Hindi na katulad ng dati. Oo, Sister Hong. Buhay pa ako. Nagbago lang ako ng pagkakakilanlan na titsura. Kaya nakabalik ako. Mabuti naman. Noon, akala ko ikaw. Sister Hong, bago magbayad si Gunan Feng ng halaga, kailangan ko pa ng tulong mo sa isang bagay. Sabihin mo. Gunan Feng, dati, wala kang pera. Kahit si Sister Hong, sa akin mo nakilala. Paano ka nangahas na gamitin si Sister Hong para maghanap ng impormasyon para sa'yo? Mr. Gu, napagdesisyonan mo na ba ito? Sumasang-ayon ako. Gamit ang buong kumpanya bilang garantiya para makakuha ng suportang pinansyal. Nagkakahalaga ng 30 bilyon. Bayaran sa loob ng 5 taon. Kung walang problema, pirma na, Mr. Gu. Ang kasunduang paglipat ng sapi na ito. Gaano kabilis makukuha ang pondo? Agad. Sinusunod namin ang hiling ni Miss Shue Handa na matagal na. Basta pipirmahan mo, lalabas ang pondo sa account. Ito ang account na espesyal naming inihanda para sa iyo. Okay ang account. Sige. Mr. Gu, sa pondong ito, makukuha ang proyekto. Ngayon, salamat sa iyo, Miss Ray. Masayang pakikipagtulungan. Kaya, sana masaya ang ating pakikipagtulungan. Ano sa palagay mo kay Miss Shue? Ano sa tingin mo sa kanya? Assistant Shue. Ang galing niya. Mabilis siya magtrabaho. Malaking tulong siya sa proyekto natin. Kung hindi dahil sa kanya, tumulong siya makahanap ng pondo. Baka hindi magpatuloy ang proyekto. Hindi. Ang ibig kong sabihin, ang motibo niya. Bakit siya tumulong ng ganito kabuti? Eto naman, malamang, ay dahil sa pagmamahal niya sa trabaho. O gusto niya rito sa inyo ng mas magandang trabaho sa hinaharap. Sana nga. Parating may nararamdaman akong mali. Nararamdaman ko na bawat hakbang niya ay parang pinlano ng maigi. Alis ka na. Assistant Shue, puntahan mo ako bukas. May ilang bagay akong gusto ikumpirma sa'yo. Sige, Mr. Gu. Magiging maaga ako bukas. Assistant Shue, gusto kong magtanong sa'yo tungkol sa Longyao Group na mataas ang peligro. Paano mo nalaman ito? Mr. Gu, ito ay mula sa aking industriya. Impormasyon mula sa ilang kaibigan. Napansin din nila ang paggalaw ng proyektong ito. Itong mga kaibigan, pwede ko bang makita sila? Paumanhin po, Mr. Gu. Sila ay napakatahimik. Ayaw lumantad sa publiko. Pero mangyari lamang, maniwala ka, maaasahan ng balita. Sige. Alam ko na. Lumabas ka na. Talagang si Gunan Feng ay nagsimula ng maghinala. Pero sa maikling panahon,
Imposible niyang matuklasan na ang account na ito ay may sira. Sapat na para magpatakbo ako. Mag-ingat ka. Nasa huling sandali na. Nag-aalala ako kay Gunan Feng. Gagawa siya ng desperadong hakbang. Naiintindihan ko. Mag-iingat ako. Assistant Shue, sigurado ka ba na ang ating proyekto ay tumatakbo ng maayos? Siyempre, Bakit itong mga huling araw? Lalo akong balisa. Mr. Gu, medyo may mali. Tingnan mo po itong dokumento. Ano ang problema sa ulat na ito? Bakit ang pondo natin ay may malaking anomalya? Mr. Gu, hindi ko rin alam. Ang pondo ng mortgage company 3 bilyon na pondo. Kumusta? Walang problema, di ba? Wala. Na-check ko na. Mabuti naman. Mr. Gu, baka pansamantalang pagbabago-bago lang ito. Pwede nating obserbahan pa. Assistant Shue, sigurado ka ba na lahat ay kontrolado mo? Oo naman, Mr. Gu. Maniwala ka sa akin. Ako ang bahala sa lahat. Mas mabuti kung ganon. Kung hindi, ikaw ang mananagot. Si Gunan Feng ay nahuli na sa bitag. Ngayon, ang buong grupo ng paglipat ng pagmamayari ng ari-arian ay halos kumpleto na. Kaunting interes lang ito. Hindi niya akalain ni Gunan Feng. Napeke ang executive na yun. Peke rin ang account. Ang pondo sa loob ay mga numero lang. Sa pagkakataong ito, kailan mo balak tumigil? Isang hakbang na lang ang kulang. Malapit na. Matatapos na ang lahat ng ito. Nung nag-aral ako sa abroad, nang bumalik ako, nagpakasal ka na kay Gunan Feng. Menki, kapag nalutas na ang lahat, papakasalan mo ba ako? Ting Feng, ako. Mula nang pumasok ka sa bahay namin, ramdam ko na ang layunin mo ay hindi lang pangakit kay Huo Tingfeng. Tama. Para kay Gunan Feng talaga ako pumunta. Sino ka talaga? Kaaway ni Gunan Feng. Ang pamilyang Bai. Ikaw si Bai Li, ang heres ng pamilyang Bai. Nagbalik ka para maghigante? Dahil sa kanya, wala na akong pamilya. Hinagaw niya ang lahat sa akin. Bumalik ako para maghigante. Normal lang yon, di ba? Wala ako kinalaman dito. Nakilala ko lang siya nang makontrol na niya ang pamilyang Bai. Alam ko. Pero kailangan ko ng tulong mo. Tulungan kita? Bakit ko gagawin yon? Dahil si Gunan Feng mismo, kapag natapos na ang proyektong ito, ang unang taong hindi niya palalampasin ay ikaw, ang babaeng nakakaalam ng kanyang sikreto. Hindi ka makakatakas. Tanging sa pagbagsak ni Gunan Feng, ikaw ay magiging ligtas. Paano mo gusto akong tulungan? Una sa lahat, ang mga bagay na yon tungkol sa kanya. Ako lang ang nakakaalam. Maingat siyang gumawa ng mga bagay. Hindi siya mag-iiwan ng ebidensya. Okay lang. Dahil hindi makita ang ebidensya, kaya't hayaan mo siyang magsalita mismo. Sabihin niya ang ebidensya. Kailangan mo lang. Sige, hindi lang para sa iyo ito. Gusto ko ring parusahan si Gunan Feng, ang walang hiyang lalaki magbayad. At kahit anong mangyari, pagkatapos kong tulungan ka sa pagkakataong ito, aalis na ako sa Jingcheng. Huwag kang mag-alala. Magtatagumpay tayo. Hindi ka ba patay? Bakit ka nandito? Hindi kita pinatay. Hindi ko pinatay. Hindi ako. Mr. Gu. Mr. Gu, anong nangyari sa'yo? Nanaginip ka ba ng masama? Bakit ka pumunta? Anong nanaginip ka? Nanaginip ako ng isang babae. Lagi may nakakatakot ng ngiti. Nakakatakot ng ngiti? Ganito ba? Sino ka? Hindi ka si Shue Menki. Sino ka talaga? Sino ka talaga? Sa tingin mo, sino ako? Mr. Go, yung pera sa account, nawala. Anong sinabi mo? 30 bilyon yun ah! Hindi ko alam kung paano nangyari. Ngayon,
Habang nagdadagdag ako ng pondo, bigla kong napansin yung 30 bilyon sa account ay wala nang natira. Walang kwenta! Ikaw! Ikaw talaga! Ikaw ang may gawa nito! Ngayon mo lang nalaman? Huli na, di ba? Sino ka talaga? Bakit mo ako pinuperwisyo? Ang sungit mo talaga. 3 taon lang tayong hindi nagkita. Wala ka ng alaala sa akin. Pero kahit kanina, nanaginip ka. At ako ang napanaginip mo. Bailey! Ikaw, si Bailey. Hindi ako namatay noon. Buhay akong nakabalik. Pinagbintangan mo ako. Inagaw mo lahat sa pamilya ko. Ang tanging layunin ko sa buhay ko ngayon ay ang maghihiganti sa'yo. Samang babae ka! Lahat ng ito ay bitag mo. Pinahirapan mo ng gusto ako. Lalaking tulad mo, laging nakaugalian na ikulong ang mga babae sa kahinaan at pag-asa sa mga lalaki. Kaya naging mayabang ka hanggang kahit simpleng bitag na ito ay di mo nakita. Bailey, ang lupit ng puso mo! Gunanfong, hanggang ngayon, di mo pa napagtanto. Ang pagkabigo mo ay hindi dahil sa kin, kundi dahil sa kasakiman mo at kasakim. Pero ano naman? Hindi ka dapat nag-isa. Ngayon, papatayin kita ulit. Mamatay ka. Gusto mong saktan siya. Wala kang karapatan. Hua Tingfeng! Palagi ka palang kasama. Kasama na ang putang inang babae na ito. Talagang hindi ko inaasahan. Ang kilalang young master Hu. Nakakagulat. Gusto niya ang babaeng pinagsawaan ko na. Aayusin kita, hayop ka. Natutumihan pa ang kamay ko. Xue Mangqi, may ebidensya ka ba? Kahit na magplano ka ng husto, hindi mo magagawa ang anuman sa akin. Ebidensya? Sino ang nagsabing wala ako? Jiangxia, Sa lahat ng taong ito, buong puso kitang minahal. Pero hindi ko inakala. Dahil sa isang babaeng bastos, gustong patayin ako. hindi. Makinig ka at ipapaliwanag ko. Lahat ng ito ay pakana ng babaeng ito. Tama na. Hanggang ngayon, nagsisinungaling ka pa rin. Natatakot ako sa likod mo. Naipagplano mo na kung paano ako alisin. Bailey, kung ito ang iyong panghuling baraha, hindi mo pa rin magagawa ang anuman sa akin. Kahit asawa ko pa, wala rin siyang ebidensya. Ganoon ba? Noong una, inupahan mo ang mga tambay na pumunta para bastusin si Bailey dahil takot sila. Kaya pagkatapos ng trabaho, nag-iwan ng isang video. Bala kong gamitin ito para magtanggol sa sarili ko sa mahalagang sandali. Imposible, sabihin ko sa'yo. Pagkatapos nilang magtagumpay, papapatayin ko sila. Walang mangyayari. Ikaw, Mukhang hindi ka lang isang gago. Kundi, tangang gago ka pa. Akala mo kontrolado mo lahat. Hindi mo inaasahan to. Bawat kilos mo, naitala lahat. Gunanfeng. Tapos ka na. Isipin mo na lang kung paano ka magsisisi sa bilangguan. Shaoli, ako ang may kasalanan. Alam kong mali ako. Kalimutan mo na ako. Talagang alam kong mali ako. Hindi mo alam na nagkamali ka. Alam mo lang na mamamatay ka na. Hindi. Shaoli, mahal mo ako, di ba? Tiyak na mahal mo ako. Hindi mo ako hahayaan magkulong. Makikipaghiwalay ako agad sa babaeng to. Tayo magpakasal agad, sige? Pakiusap. Iligtas mo ako. Hindi ko akalain hanggang ngayon. Matigas ka pa rin ng ulo. Tumahimik ka. Tigilan mo na yan. Gusto mong magsisi. Marami kang oras na natitirang buhay mo. Magsisi ka ng mabuti sa kulungan. Naisumbong na namin sa mga pulis. Mga pulis. Niloloko niyo ako. Niloloko niyo ako. Tama ba? Lokohin ka. Hindi ka nga karapat-dapat. Nandito na sa labas ang mga pulis. May pagdududa sa'yo sa panghihingi ng pera. Pagpatay na sinadya, panggagahasa at maraming pinsala sa tao. Maghintay ka na ng parusa ng batas. Gunanfong,
May pagdududa sa'yo sa maraming krimen. Gunan Feng, may pagdududa sa'yo sa maraming Sumama ka na sa amin. Hindi! Anong gagawin niyo? Hindi niyo pwedeng gawin ito sa akin. Ako, si Gunan Fong. Ako ay... Kung sino ka man, hindi importante. Ang importante ay, kailangan mong panagutan ang ginawa mo. Magbayad ka. Gunanfong, Marami kang kasalanan. Ngayon, nakatanggap ka na ng nararapat na parusa. Mahal, makinig ka sa akin. Huwag mo akong tawaging asawa. Nandidiri ako. Mahal, pakinggan mo muna ako. Lahat ng ito ay plano ng babaeng ito. Mahal kita. Asawa ko. Dalhin niyo na. Maniwala ka sa akin. Mahal, iligtas mo ako. Mahal. sa wakas, tapos na ang lahat. Salamat. Kung hindi dahil sa'yo, baka nabubuhay pa ako sa anino ni Gunanfong. Ngayon, kalimutan na natin ang nakaraan. Magsimula ng bagong buhay. Salamat sa palaging nandyan ka. Sinusuportahan at ine-encourage mo ako. Tayo ang sandigan ng isa't isa. Kahit anong mangyari, magkasama nating haharapin. Oo. Naniniwala akong kaya natin. Gunan Feng, tungkol sa mga aligasyon mong krimen pang ekonomiya, mga pandaraya, at maraming akusasyon sa pananakit ng tao, aminin mo ng totoo. Wala akong ginawa. Naisahan ako. Naisahan, may sapat na ebidensya na kami, kasama ang iligal na paglilipat mo ng pondo ng grupo, pagpeke ng mga financial report, at paggamit ng iyong posisyon, ang katotohanan ng pagbabanta at pananakit sa iba. Ngayon, ang tanging pagkakataon mo para magtapat at magkaroon ng mas magaan na parusa. Oh, Isasabi ko ang lahat. Ang lahat ng ito, lahat ito ay ginawa ni Shui Mengshi. Hindi. Si Bailey, siyang bumalik para maghiganti. Siyang gumawa ng lahat ng ito. Ipagpatuloy, sabihin ng detalyado ang proseso ng iyong krimen. 3 taon na ang nakalipas. Menki, lahat ay tapos na. Gunanfong, opisyal ng inaresto. Oo nga. Tapos na. Sa loob ng 3 taong ito, nabubuhay ako sa anino ng paghihiganti. Ngayon, sa wakas, makakapamuhay na ako para sa sarili ko. Menki, ano man ang nakaraan mo, ang alam ko lang ay ang kasalukuyan mong sarili. Ang taong handa akong ipagtanggol sa buong buhay ko. Qingfa, salamat sa palaging pagiging kasama mo sa tabi ko. Pero, may isa pa akong mahalagang bagay na kailangan gawin. Tumayo ang lahat. Batay sa mga umiiral na ebidensya, ipinapahayag ng korte ang akusado na si Gunan Feng dahil sa pandarayang ekonomiko, pagtatangka sa pagpatay, at maraming krimen sa pananakit sa tao. Pinagsama-samang parusa hatol na pagkabilanggong habang buhay. Papa, Mama, bumalik na ako. Nakamit ko na ang katarungan para sa inyo. Si Gunanfong ay nakatanggap na ng nararapat na parusa. Hangin yung mga kaluluwa sa langit. Maaari na magpahinga ng tahimik. Tito at tita, huwag kayong mag-alala. Aalagaan ko ng mabuti si Shaoli upang sa kanyang natitirang buhay ay maging masaya at maligaya. Qingfei, salamat sa iyong kasama at suporta. Kung wala ka, hindi ako makakarating sa puntong ito. Menki, ang pagkilala sa iyo, ang pinakamalaking kapalaran ko. Ang daan sa inaharap. Kahit anong unos, handa akong samahan ka. Sa tingin ko, oras na para bitawan ang nakaraan at magsimula ng bagong buhay. Oo, sama-sama tayo. Harapin ang kinabukasan. Gaano man kahirap ang daan sa unahan. Basta't magkasama tayo, walang makakapigil sa atin.
Kumusta mga shareholder? Magsimula na tayo. Sa palagay ko dapat nating dagdagan ang puhunan sa teknolohiya. Gamitin ang inobasyon para umunlad. Palakasin ang pangunahing lakas ng grupo. Ito si Miss Bailey, ang aking kasintahan. Mula ngayon, lahat ng negosyo ng Huo Group ay ipapasa ko sa kanya. Menki, huwag masyadong mapagod. Magpahinga ka muna. Okay lang ako. May kaunting trabaho pa akong natitira. Pero masaya ako na nandito ka sa tabi ko. Kapag natapos ka na magpahinga ka ng maaga, ang kalusugan ang pinakamahalaga. Sa loob ng 3 taon, namuhay ako para sa paghihiganti. Bukas, samahan mo akong maglakad-lakad. Sige. Qingfei, tingnan mo ang batang iyon. Ang saya niya. Sa hinaharap, kapag may sarili na tayong anak, magiging masaya rin siya ng ganito. Ibig mong sabihin, Menki, pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Gawin natin ang isang kumpletong pamilya. oo, gusto ko. Lagi naman akong handa. Oo nga pala, may inihanda rin akong sorpresa para sa'yo. Sorpresa? Sige. Qingfei, ito ang ating bagong tahanan. Oo. Dahil ikaw ay nagsimula ng bagong buhay. Natural na kailangan ng bagong tahanan. Ito ang sorpresa na inihanda ko para sa'yo. Gusto mo ba ito? Gusto ko. Gustong-gusto ko talaga. Qingfei, salamat sa'yo sa pakiramdam ng kaligtasan na ibinigay mo sa akin sa lahat ng panahon. Mula ngayon, dito ang ating kanlungan. Kahit gaano kalakas ang bagyo sa labas. Dito ay laging magiging mainit-init at parang dati. Menki, pakakasalan mo ba ako? Oo. Mula ngayon, ikaw ang pinakamagandang nobya ko. Ikaw magpakailanman. Ikaw ay aking prinsesa. Huo Qingfei, salamat. Akala ko, wala na akong magkakaroon ng tahanan. Ngunit binigyan mo ako ng buong tahanan. Mula ngayon, bawat umaga at gabi, magkasama tayong daraanan. Kahit na ang daan ay patag. O mabako, hahawakan ko ang iyong kamay. Hindi kita iiwan. Huo Qingfei, ang pagkikita sa iyo, ang pinakamalaking swerte sa buhay ko. Akala ko sa buhay kong ito, hindi na ako maniniwala sa pag-ibig. Ikaw ang gumamit ng init. Unti-unti natunaw ang aking puso. Noon, nagkukulang ako sa iyo minsan. Ngayon tiyak na hahawak ng mahigpit ang iyong kamay. Hindi ko hahayaan kahit sino na agawin ka mula sa akin. Ako ang magiging sandigan mo. Tulad nitong walang katapusang apoy,